Hawak ko ngayon ang isang ballpen at sa aking harapan ay ang huling habilin at testamento na binuo ko sa loob ng 30 taon. Ang dokumentong ito ang naglalaman ng lahat ng pinaghirapan ko, ang bawat gusali na itinayo ko, ang bawat negosyong pinalago ko at ang bawat sentimo na inipon ko para sa kinabukasan ng aking pamilya. Ang kabuuang halaga, halos 2 bilyong piso, isang halaga na kayang bumuhay sa mga susunod pang henerasyon ng aking pamilya. Pero ngayon, sa isang iglap, pinubura ko ang lahat. May isang pangalan akong tinatanggal, isang pangalan na dapat sanang magpapatuloy ng aking legasiya. Sa pamamagitan ng simpleng pagguhit ng isang linya, binubura ko ang pangalan ng nag-iisa kong anak na lalaki. Wala siyang mamanahin, kahit isang sentimo. Maaaring itanong ninyo, anong klaseng ama ang gagawa nito sa kanyang sariling anak? Anong kasalanan ang nagawa niya para itakwil ko siya ng ganito? Ang sagot ay mas masahol pa sa maaari ninyong isipin. Ang sagot ay nagsimula sa isang bulong, isang nakakakilabot na babala sa gitna ng mataong paliparan ng Naya. 6 na buwan pa lang ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking pinakamamahal na asawang si Lina. Bago siya mawala, may isang huling kahilingan siya sa akin. Ricardo, sabi niya, habang hawak ang aking kamay, ayusin mo ang relasyon ninyo ng mga bata, huwag mong hayaang ang trabaho ang maging buong mundo mo. Ang pangakong iyon ang nagdala sa akin sa airport noong araw na iyon, kasama ang aking anak na si Marco at ang kanyang asawang si Bea. Papunta kami sa Japan, isang biyahe na matagal ng pangarap ni Lina. Ito na sana ang pagkakataon ko para tuparin ang pangako ko sa kanya, para muling buuin ang aming pamilya. Habang nakapila kami para sa security check, ang lahat ay tila normal. Ang tawanan nila, ang mga kwentuhan tungkol sa mga lugar na pupuntahan namin sa Kyoto, lahat ay parang isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may nakatagong isang karumal-dumal na balak, isang plano na sisira sa lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa pamilya, pagmamahal at katapatan. Isang ahente ng NBI ang sumuri sa aking passport. Tumingin siya sa litrato ko pagkatapos ay sa akin. At sa kanyang mga mata may nakita akong kakaiba, isang bagay na nagpatindig ng aking mga balahibo. Bigla niyang inilapit ang kanyang bibig sa aking tainga at bumulong ng mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Magpanggap kang inaaresto kita at manahimik ka lang. Gumuho ang mundo ko, ang ingay ng airport ay biglang nawala. Dinala niya ako sa isang maliit na kwarto at doon ipinakita niya sa akin ang isang video, isang recording mula sa CCTV ng airport. Sa screen, nakita ko ang aking sarili nakatayo sa pila at nakita ko si Marco, ang aking anak, na dahan-dahang kumuha ng isang maliit na bote mula sa bag ni Bea. Maingat niyang binuksan ang bote ng tubig ko at ibinuhos ang laman nito sa loob, ang sarili kong anak. Ang dugong nagmula sa akin, nilagyan niya ng lason ang tubig ko, isang laso na, ayon sa NBI, ay sapat na para patigilin ang aking puso sa loob lamang ng 3 oras. Gagawin niya itong magmukhang atake sa puso habang kami ay nasa himpapawid, kung saan walang sino man ang makakatulong sa akin. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hindi takot, kundi isang matinding kirot, isang kirot na mas masakit pa sa anumang lason, ang kirot ng kataksilan, ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko para lang sa ganito. Para sa kanila, hindi ako isang ama, isa lang akong sagabal, isa lang akong bangko na kailangan nilang sirain para makuha ang pera sa loob. Ito ang kahulugan ng walang utang na loob. Ito ang paghamak sa isang magulang na wala nang ginawa kundi ang magbigay. At doon, sa maliit na kwartong iyon, nagbago ang lahat. Sinabi sa akin ng ahente na may sapat na silang ebidensya para arestuhin sila noon din. Pero may isa pa silang alok, isang mapanganib na plano. Ituloy ninyo ang biyahe, sabi niya. Hayaan ninyo silang subukan ulit. At sa susunod na pagkakataon hindi na sila makakatakas. Sa isang iglap ang biyahe para tuparin ang pangako ko sa aking asawa ay naging isang entablado para sa isang huling pagtatanghal,
Isang pagtatanghal kung saan ako ang bida at ako rin ang pain. Hindi na ito tungkol sa pagluluksa o sa pagbuo ng pamilya. Ito ay tungkol sa pagkuha ng katarungan. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Kaya't bumalik ako sa kanila, dala ang isang ngiti sa aking labi at isang bigat sa aking dibdib. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay binabantayan na. Hindi nila alam na ang amang akala nila ay malapit na nilang mapatay ay siya palang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sila ang nagsimula ng larong ito, pero ako ang tatapos at ang pagbura ko sa kanilang pangalan sa aking huling habilin, iyon ay simula pa lamang at iyan ang simula ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa nakakagulat na mga pangyayari sa Kyoto, isubscribe na po ninyo ang channel na ito para hindi ninyo makaligtaan ang mga kwentong tulad nito. At iwan po ninyo sa comments section sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na diyan sa inyong lugar. Gusto naming marinig mula sa inyo. Ang silid ay malamig. Hindi dahil sa aircon na mahinang umuugong sa isang sulok, kundi dahil sa bigat ng katahimikan na bumabalot sa amin. Nakaupo ako sa isang matigas na upuan sa loob ng opisina ng National Bureau of Investigation or NBI. Sa tapat ko si Agent Reyes, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad na may mga matang nakakita na marahil ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundo. Sa kabila noon may bakas ng awa sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Handa na po ba kayo, Ginang Elena? Mahinahon niyang tanong. Tumango lang ako, hindi ko magawang magsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Bakit ako narito? Ano ang posibleng dahilan para ipatawag ako ng NBI? Ang isip ko ay lumilipad sa aking mga negosyo. May problema ba sa papeles? Mayroon bang nagrereklamo? Ngunit ang kutob ng isang ina, isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ng siyensya, ang nagsasabing, iba ito, mas malalim, mas personal. Iniharap ni Agent Reyes ang isang laptop sa akin. Ito po ay surveillance footage mula sa kusina ng inyong bahay. 2 araw na po ang nakalipas. Napakunot ang noo ko. Ang kusina ko, bakit? Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, isang kabog na umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Pamilyar ang bawat sulok ng imahe sa screen. Ang marmol na countertop na ako mismo ang pumili, ang mga kabinet na yari sa Narra, ang banga ng tubig na palagi kong pinaglalagyan ng aking iniinom. Ang lahat ay pamilyar payapa, hanggang sa pumasok siya sa kuha ng kamera. Ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak na si Marco. Sa una, nakahinga ako ng maluwag. Si Marco lang pala, marahil ay kukuha lang ng maiinom, ngunit ang kilos niya ay kakaiba. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa pasilyo na parabang may tinitiyak na walang ibang tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa countertop kung nasaan ang bote ko ng tubig. At doon, mula sa kanyang bulsa, may dinukot siyang isang maliit na bote na halos hindi makita. Walang kulay ang laman nito. Maingat niyang binuksan ang takip ng aking bote ng tubig at mabilis na isinalin ang laman ng maliit na botelya. Pagkatapos, bahagya niya itong inalog, isinara at ibinalik sa dating pwesto na para bang walang nangyari. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Hindi maaari. Baka nagkakamali lang ako ng nakita? Baka bitamina lang iyon? O baka isang uri ng pampalasa sa tubig? Paulit-ulit kong sinasabi iyon sa aking isip, isang desperadong pagtatangka na kumapit sa isang katotohanang hindi patuluyang kumuho. Pakiulit, halos pabulong kong sabi kay Agent Reyes. At inulit nga niya ang video, at sa pangalawang panonood, mas malinaw ang lahat, ang pagnanakaw ng tingin, ang panginginig ng kamay, ang kasalanan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang aking mundo. Ang hangin ay biglang naging napakabigat, hindi ko mahinga. Ang anak ko, ang dugo at laman ko, tinangka akong, ano yon? Nagawa kong itanong, basag ang aking boses. Huminga ng malalim si Agent Reyes bago sumagot. Ayon po sa aming toxicology report, iyan po ay isang puro at mabilis na uri ng lason. Walang amoy, walang lasa, sapat na ang dosis na iyan para magdulot ng matinding atake sa puso sa loob ng 3 hanggang 4 na oras.
Kung nainom ninyo po iyon, iisipin ng lahat na natural ang inyong pagkamatay dahil sa inyong edad. Isang matinding kirot ang gumuhit sa aking dibdib, mas masakit pa sa anumang atake sa puso. Ang sakit ng katrayduran, ang sakit ng isang inang sinaksak patalikod ng sariling anak. Saan ako nagkamali? Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Magandang edukasyon, komportabling buhay, lahat ng luho na kaya kong ibigay. Pinalaki ko siyang may takot sa Diyos at paggalang sa kapwa. Paano nangyari ito? Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking mga labi. Isang tanong na hindi para kay Agent Reyes, kundi para sa hangin, para sa Diyos, para sa universo. Bakit niya ito gagawin? May mga problema po sa pera si Marco, ginang Elena, malungkot na paliwanag ng ahente na nagbukas ng isa pang folder na puno ng mga dokumento. Malaki po ang utang niya. Umaabot sa 38 milyong piso. 38 milyon. Napahawak ako sa aking dibdib, isang halaga na hindi ko sukat akalain. Saan galing ang utang na iyon? Mga loan shark po. Dahil sa magastos na pamumuhay, mga alahas para sa asawa niyang si Bea, mga mamahaling sasakyan at sunod-sunod na palpak na investments na sinubukan niyang itago sa inyo. Mukhang naipit na po siya ng husto at ang tanging solusyon na nakita niya ay ang makuha ang kanyang mana ng mas maaga. Mana. Ang salitang iyon ay parang lason din na kumalat sa aking sistema. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng binuo ko para sa kinabukasan niya, iyon din pala ang magiging dahilan para wakasan niya ang buhay ko. Ang bawat alaala ng kanyang mga yakap, ang bawat I love you, mommy, ay biglang naging isang kasinungalingan. Ang imahe ng aking maliit na batang lalaki na may hawak sa aking kamay ay biglang napalitan ng isang halimaw na naglalagay ng lason sa aking inumin. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga pisngi. Hindi luha ng galit, kundi luha ng pagkasira. Ang pundasyon ng aking buhay, ang pagmamahal ko sa aking anak ay gumuho sa isang iglap. Sa malamig na silid na iyon, sa harap ng isang estranghero, namatay ang isang bahagi ng aking pagkatao. At ang natira ay isang babaeng basag ang puso na kailangang harapin ang katotohanang ang pinakamalaking banta sa kanyang buhay ay hindi isang dayuhan, kundi ang mismong bunga ng kanyang sinapupunan. Ang katahimikan na sumunod sa paliwanag ni Agent Reyes ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging maririnig ay ang mahina kong paghikbi at ang ugong ng aircon. Tinitigan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan. Ang mga kamay na nag-alaga kay Marco mula pagkasanggol. Ang mga kamay na nagpunas ng kanyang mga luha, nagluto ng kanyang paboritong pagkain at pumirma sa tseke para sa kanyang matrikula. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa isang di maarok na kalungkutan. Maaari na po natin silang arestuhin, Ginang Elena, sabi ni Agent Reyes. Pinasag ang katahimikan. Ang video footage ay sapat na, attempted murder. Makukulong po siya ng matagal. Ang salitang makukulong ay tumama sa akin. Si Marco sa loob ng rehas. Isang bilanggo. Ang natural na reaksyon ng sinumang biktima ay ang hangarin ng hustisya, ang parusahan ang may sala. Ngunit habang iniisip ko ang mukha ng aking anak sa likod ng mga bakal, isang ibang damdamin ang pumalit sa aking pagdadalamhati. Hindi ito pagpapatawad, hindi pa. Ito ay isang malamig at matalas na pangangailangan na malaman ang lahat. Ang video ay nagpakita lamang kay Marco. Ngunit paano si Bea, ang kanyang asawa? Ang babaeng itinuring ko na ring parang sarili kong anak. Ang laging may matamis na ngiti, ang laging may dalang pasalubong. Kasama ba siya rito? Alam ba niya? O biktima rin siya ng mga kasinungalingan ni Marco? Ang utang, ang mga loan shark, ang marangyang pamumuhay. Imposibleng hindi niya alam ang tungkol doon. Ang pag-iisip na baka silang dalawa ang mag-asawang pinagkatiwalaan ko ang magkasabwat sa planong ito ay nagdulot ng panibagong bugso ng sakit. Isang aresto ngayon ay magbibigay ng hustisya, oo. Ngunit hindi nito sasagutin ang lahat ng aking mga tanong. Hindi nito ipapakita sa akin kung gaano kalalim ang kanilang pagkaganid, kung hanggang saan sila handang magsinungaling at manakit para lang makuha ang aking yaman.
Tumingala ako kay Agent Reyes at sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa silid na iyon, mayroong determinasyon sa aking mga mata. May biyahe kami papuntang Japan sa susunod na linggo para sa cherry blossoms sa Kyoto. Matagal na naming plano. Nagtatakang tumingin sa akin si Agent Reyes. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ituloy natin ang biyahe, sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat. Hayaan ninyo silang isipin na wala akong alam. Hayaan ninyo silang isipin na ligtas sila. Kung nabigo sila sa bote ng tubig, tiyak na susubukan nila ulit sa Japan. Kung saan malayo ako sa aking mga katulong, malayo sa aking mga kaibigan. Doon, sa isang banyagang lupain, ilalabas nila ang kanilang tunay na kulay. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng ahente. Ginang Elena, napakadelikado po niyan. Isinusugal ninyo ang inyong buhay. Hindi namin iyan maaaring payagan. Pero iyon lang ang paraan, giit ko. Kailangan kong marinig mula sa kanila. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Isang video ay isang bagay. Ngunit ang makita silang kumikilos, ang marinig silang nagpaplano habang nakangiti sa akin, iyon ang magbibigay sa inyo ng mas matibay na ebidensya. Ebidensya, hindi lang laban kay Marco, kundi laban sa sinumang kasabwat niya. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, utang ko iyon sa sarili ko. Ang aking boses na kanina'y basag ay naging matatag. Ang babaeng nasaktan ay unti-unting napalitan ng isang inang kailangang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. At para magawa iyon, kailangan kong maging mas matalino at mas matapang kaysa sa kanila. Nag-isip ng malalim si Agent Reyes. Nakita niya siguro ang determinasyon sa aking mga mata, isang determinasyong hindi na matitinag. Kung iyan po ang desisyon ninyo, gagawin po namin ang lahat para protektahan kayo. Magpapadala kami ng mga ahente sa Japan na magbabantay sa inyo mula sa malayo at lalagyan ka namin ng mga kagamitan. Pinuksan niya ang isang metal na maleta. Sa loob, may mga kagamitang parang sa pelikula lamang nakikita. Isang maliit na butones na may nakatagong kamera, isang kwintas na may emergency beacon, isang panulat na may recording device. Ang buttons na ito, sabi niya, habang itinuturo ang isang eleganteng buttons na perlas, ay ilalagay namin sa isa sa iyong mga damit. May live feed iyan sa aming team. Ang kwintas na ito, kapag pinindot mo ng 2 beses, ay magpapadala ng emergency signal. At ang panulat para ma-record ang anumang pag-uusap. Habang ikinakabit nila ang mga aparato sa akin, naramdaman ko ang lamig ng metal sa aking balat. Ang bawat aparato ay isang paalala ng panganib na aking susuungin. Ako si Elena, isang negosyante, isang ina, isang lola, ngayon ay nagiging pain sa isang mapanganib na laro na ang aking sariling anak ang nag-umpisa. Nakakatakot. Ngunit sa gitna ng takot, mayroong isang kakaibang kapayapaan. Ang pag-alam na may gagawin ako na hindi na lang ako isang pasibong biktima na naghihintay ng trahedya ay nagbigay sa akin ng lakas. Umalis ako sa gusali ng NBI na dala ang bigat ng isang desisyon na maaaring kumitil sa aking buhay. Ngunit alam ko sa aking puso na ito ang tamang gawin. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Kailangan kong harapin ang mga lobong nag-aanyong tupa sa kanilang sariling teritoryo. At ang teritoryong iyon, sa kasamaang palad, ay ang biyahe patungong Kyoto na dapat sanay magiging masaya naming bakasyon bilang isang pamilya. Ang hangin sa loob ng eroplano ay tila hindi nagbabago. Parehong hangin na nilalanghap ng lahat, ngunit para sa akin, ito ay mabigat at puno ng hindi sinasabing mga salita. Nakaupo ako sa business class katabi ng bintana. Sa aking tabi si Marco at sa kabilang pasilyo naman si Bea. Sa sinumang tumingin, kami ay isang larawan ng isang masaya at matagumpay na pamilya papunta sa isang marangyang bakasyon. Ngunit sa ilalim ng mga pilit ng ngiti at magagalang na tanong, mayroong isang nakatagong digmaan, isang digmaan na ako lang ang nakakaalam. Mami, gusto niyo po ba ng tubig? Tanong ni Bea. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Hawak niya ang isang bote ng mineral water. Nakangiti sa akin.
Ang simpleng alok na iyon ay nagpadala ng kuryente ng takot sa aking buong katawan. Nakita ko sa aking isipan ang video, ang bote, ang lason. Ngumiti ako pabalik, isang nangiting pinraktis ko ng paulit-ulit sa salamin. Isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Salamat anak, pero kape na lang muna siguro ang iinumin ko, medyo inaantok pa ako. Tinawag ko ang flight attendant at umorder ng mainit na kape. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Bea, isang mabilis na pagkunot ng noo bago ito napalitan muli ng isang ngiti. Isang maliit na kislap ng pagkadismaya. O baka imahinasyon ko lang? Hindi pa nagtatagal si Marco naman ang lumingon sa akin. Sigurado po kayo ma, mas maganda ang tubig para hindi kayo ma-dehydrate sa biyahe. May hawak din siyang bote kapareho ng kay Bea. Huwag kang mag-alala anak. Sanay na ako sa mahahabang biyahe, sagot ko. Pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Mas gusto ko talaga ang lasa ng kape sa umaga. Muli, nakita ko ito. Ang parehong kislap ng pagkadismaya sa mga mata ni Marco. Nagkatinginan sila ni Bea, isang sulyap na tumagal lang ng isang segundo. Ngunit para sa akin, ito ay isang buong kumpisal. Kinumpirma nito ang aking hinala. Magkasabuhat sila. Ang sakit ay muling kumirot sa aking dibdib, ngunit isinantabi ko ito. Kailangan kong maging matatag, kailangan kong maging alerto. Lumipas ang mga oras, inalok nila ako ng tubig ng 3 beses pa, tubig na galing sa bote, tubig mula sa pitzel ng flight attendant. Sa bawat pagkakataon, magalang akong tumatanggi. Humihingi ako ng tsaa, ng juice, ng kahit ano. Basta hindi tubig na sila ang nag-abot. Ang bawat pagtanggi ko ay isang maliit na tagumpay na nagpapataas ng tensyon sa pagitan namin. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawawala, napapalitan ng hindi maitagong inis. Ang kanilang pag-uusap ay naging pilit. Nang malapit na kaming lumapag sa Kansai International Airport, sinimulan na nila ang susunod na yugto ng kanilang plano. Lumapit si Marco sa akin, ang kanyang mukha ay seryoso, na parabang may mahalaga siyang sasabihin. Ma, simulan niya. Alam niyo naman po na hindi na tayo bumabata? Natawa ako sa isip ko. Anong pambunga diyon? Oo naman anak, ano ang gusto mong sabihin? Iniisip lang po namin ni Bea. Para na rin po sa kapakanan ng kumpanya, pagpapatuloy niya, na siguro ay oras na para pag-usapan ang transisyon. Alam niyo na, kung sakali lang naman, may mangyari sa inyo sa biyaheng ito or sa hinaharap. Mas maganda kung maayos na ang lahat ng papeles para sa paglilipat ng kontrol ng mga kumpanya sa akin. Ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Kung sakaling may mangyari, hindi kapag pumanaw na kayo kundi isang malabong parirala na sumasakop sa maraming posibilidad. Kabilang na ang isang biglaang atake sa puso sa isang hotel sa Kyoto. Doon sa taas ng libu-libong talampakan mula sa lupa, nakita ko ang kanilang tunay na anyo, ang pagkadesperado, ang pagkaganid. Hindi na nila kayang maghintay. Ang pag-aalok ng tubig ay ang kanilang unang plano. Ngayong nabigo iyon, direkta na nilang tinutumbok ang kanilang pakay. Hindi na nila sinusubukang itago ang kanilang intensyon sa likod ng mga matatamis na salita. Tinitigan ko ang aking anak, ang lalaking minahal ko ng higit sa aking buhay. Nakita ko sa kanyang mga mata hindi ang pag-aalala para sa akin o sa kumpanya, kundi ang pagnanasa sa pera. Ang yaman na aking pinaghirapan ay hindi isang pamana para sa kanya. Ito ay isang premyo na kailangan niyang agawin. Huminga ako ng malalim, pinakakalma ang aking sarili. Hinawakan ko ang pendant ng kwintas sa aking leeg, ang emergency beacon. Ang lamig nito ay nagbigay sa akin ng paalala na hindi ako nag-iisa. Pag-uusapan natin iyan sa Kyoto, Marco, sabi ko sa isang boses na matatag at malamig na ikinagulat niya. Sa ngayon, i-enjoy muna natin ang pamamasyal. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bakasyon, hindi ba? Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing iba. Alam kong ang pag-uusap na ito ay hindi pa tapos. Ang pagtanggi ko sa tubig ay simula pa lamang ng laban. Habang nagsisimulang bumaba ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Osaka ay kumikislap sa ibaba, isang magandang tanawin. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ako pumupunta sa isang paraiso.
Papasok ako sa isang bitag at kailangan kong siguraduhin na hindi ako ang mabibiktima kundi ang mga nagplano nito. Ang biyahe patungong Kyoto ay nagsimula na at kasama nito ang pinakamapanganib na kabanata ng aking buhay. Ang paglapag namin sa Kansai International Airport ay sinalubong ng ibang klaseng hangin. Isang hangin na malinis, malamig at may dalang halimuyak ng isang kulturang banyaga. Habang naglalakbay kami papuntang Kyoto, ang tanawin sa labas ng bintana ng aming sinasakyan ay tila isang postcard na nabigyan ng buhay. Ang mga tradisyonal na bahay na may mga kakaibang bubong, ang mga maliliit na hardin na maingat na inalagaan at ang disiplina ng mga tao sa paligid, lahat ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Isang kapayapaan na lubos na kabaliktaran ng digmaang nagaganap sa loob ng aking puso. Sa tabi ko, si Marco at si Bea ay parang mga batang ngayon lang nakakita ng bagong mundo. "Tingnan mo pa, ang ganda," sabi ni Marco habang itinuturo ang isang pagoda sa di kalayuan. Si Bea naman ay abala sa pagkuha ng mga litrato sa kanyang telepono. "This is amazing, Ricardo," sabi niya sa akin na may ngiting abot tainga. "Siguradong magugustuhan ito ni Mama Lina." Ang bawat pagbanggit nila sa pangalan ni Lina ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa aking likod. Ginamit nila ang alaala ng aking asawa, ang pinakamahalagang bagay sa akin, bilang kasangkapan sa kanilang masamang balak. Nagkunwari akong sangayon, ngumiti ako. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, ang bawat ngiti nila ay isang insulto at ang bawat mabait na salita ay isang kasinungalingan. Pagdating namin sa aming hotel, isang marangyang lugar sa puso ng Kyoto, sinalubong kami ng isang lalaking nakasuot ng eleganteng suit. "Welcome to Kyoto, Mr. Sullivan," sabi niya sa wikang Ingles na may bahagyang Japanese accent. "Ako po si Ginoong Tanaka, ang hotel manager." Nang makipagkamay siya sa akin, ang kanyang pagkakahawak ay mas matagal ng kaunti kaysa sa normal. At sa pagkakataong iyon, may naramdaman akong isang maliit at matigas na bagay na ipinasa niya sa aking palad. Tumingin siya sa akin ng may kahulugan. "Kung mayroon po kayong kailangan," sabi niya, na may diin sa bawat salita, "anumang bagay, kontakin ninyo lang po ako ng direkta." Si Ginoong Tanaka, siya ang aking contact, ang aking lifeline sa dayuhang lupaing ito. Ang aming suite ay napakaganda na may tanawin ng isang tahimik na Japanese garden. Agad na inilabas ni Marco ang mga brochure at mapa. "Okay, ito ang plano," masigla niyang sabi. "Bukas, pupunta tayo sa Fushimi Inari Shrine, yung may libo-libong pulang gates. Pagkatapos, sa Kinkakuji, yung Golden Pavilion." Nagkunwari akong interesado. Nagkunwari akong nasasabik. Sa unang 2 araw, sinunod namin ang kanilang plano. Naglakad kami sa mga makasaysayang kalye ng Heion, nagpakuha ng litrato kasama ang mga Peking geisha at kumain sa mga restaurant na naghahain ng mga pagkaing hindi ko maintindihan ang pangalan. Sa bawat sandali, sila ay perpektong mga anak. Maalalahanin, mapagmahal, palagi nilang sinisigurado na komportable ako. "Okay lang po ba kayo pa? Huwag po kayong masyadong magpapagod," palaging paalala ni Marco. "Gusto mo ng tubig, Ricardo? Baka nauuhaw ka na," alok naman ni Bea. Pero alam kong naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Alam kong ang lahat ng ito ay isang palabas lamang, isang mahabang paghahanda para sa kanilang huling akto. At sa 3 araw dumating na nga ang sandaling iyon. Habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita si Marco. "Alam niyo kung ano ang maganda?" Sabi niya na may kislap sa kanyang mga mata. "Isang family adventure, isang day trip sa kabundukan ng Arashiyama. May nakita akong lugar doon online. Isang lookout point. Sabi nila, doon daw ang pinakamagandang tanawin ng buong Kyoto. At medyo liblib, tayo-tayo lang." Liblib, liblib. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ito na ang kanilang attempt number 2. Agad na sumingit si Bea na may peking pag-aalala sa kanyang boses. "Naku, baka masyadong nakakapagod yan para kay Ricardo. Ang mga kalsada sa bundok, baka mahirap ang biyahe." Isang perpektong pag-arte. Ipinapakita niyang iniisip niya ang aking kapakanan,
habang tinutulungan niyang itayo ang patibong. Kaya ko pa namang magbiyahe, sagot ko, sinusubukang maging kalmado. Mukhang maganda nga iyan. Saan ba iyon? Naglabas si Marco ng kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga litrato. Mga larawan ng luntiang kabundukan, isang malawak na tanawin, at isang maliit na plataporma sa tabi ng isang bangin, isang perpektong lugar. Perpekto para sa isang litrato. At perpekto para sa isang krimen. Magrerenta tayo ng kotse, masayang sabi ni Marco, para tayong tatlo lang talaga. Isang tunay na family adventure. Isang napakagandang ideya, sagot ko. At sa pagkakataong iyon, nagsasabi ako ng totoo. Dahil sa ideya niyang iyon, doon sila tuluyang mahuhuli. Nang gabing iyon, habang nagpaalam sila na magdi-dinner sa labas, kumatok si Ginoong Tanaka sa aking pinto. Handa na po ang lahat, sabi niya sa mahinang boses. Ang mga pulis ng Kyoto ay nakakalat na sa lugar na iyon. Si Agent Cruz ay nasa ibabang palapag. Ang lahat ng galaw ninyo bukas ay aming babantayan. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na device na parang isang butones. Ito po ang emergency beacon. Pindutin ninyo ito ng 2 beses kung nasa panganib na kayo. Wala pang 5 minuto, darating ang tulong. Tinitigan ko ang maliit na butones sa aking palad. Ang maliit na bagay na ito ang pag-asa ko. Paano kung maunahan nila kayo, si tanong ko. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi po sila magtatagumpay, mariin niyang sagot. Isa pa pong bagay, natukoy na namin kung sino ang nagpapahirap sa kanila, mga sindikato na konektado sa Yakuza. Ang utang ng anak ninyo ay umabot na sa katumbas ng 38 milyong piso at ang deadline nila ay 2 linggo mula ngayon. Kaya pala sila nagmamadali. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay desperasyon. Desperasyon na nagtulak sa kanila na gawin ang pinakakarumal-dumal na bagay. Pagkaalis ni Ginoong Tanaka, tumayo ako sa balkonahe ng aking kwarto. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Kyoto ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang sinaunang syudad na ito ay nakasaksi na ng maraming drama ng tao sa loob ng libu-libong taon. At bukas, masasaksihan nito ang isa na namang trahedya ng isang pamilya. Naalala ko ang huling habilin ni Lina na ayusin ko ang mga anak namin. Ang ibig niyang sabihin ay pagpapatawad. Paghilom, ngunit sa halip, heto ako, naghahanda na panoorin ng aking sariling anak na ipakita ang kanyang tunay na kulay bilang isang mamamatay tao. Ngunit siguro ang malaman ng katotohanan, gaano man ito kasakit, ay mas mabuti kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Kinabukasan habang paalis kami papunta sa kabundukan ng Arashiyama, alam kong ang pinakamagandang tanawin sa buong Japan ay magiging saksi sa pinakapangit na pagtataksil sa aking buhay. Ang kanayunan ng Arashiyama ay isang paraiso sa lupa. Ang bawat sulok ay parang isang pinturang nabigyan ng buhay. Ang mga luntiang burol na natatakpan ng mga puno ng kawayan ay umaabot hanggang sa abot-tanaw na may mga sinaunang templo at mga tradisyonal na bahay na nakakalat sa paligid. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagbibigay ng gintong kulay sa lahat ng bagay. Si Marco ang nagmamaneho ng aming inarkilang kotse na may kumpiyansa at katatagan. Si Bea naman ay nasa pampasahirong upuan sa harap, abala sa pagturo ng mga magagandang tanawin. Grabe pa, hindi ka panipaniwala, sabi ni Marco habang sumusulyap sa akin sa rearview mirror. Pangarap ni Mama na makita ang Tuscany, pero sigurado mas magugustuhan niya ito. Muli ang pangalan ni Lina, ang bawat pagbanggit niya ay tila isang kalkuladong pag-atake sa aking emosyon. Oo, siguradong magugustuhan niya ito, mahina kong sagot, habang ang aking kamay ay hindi umaalis sa aking bulsa, mahigpit na nakahawak sa emergency beacon. 1 oras kaming nagbiyahe sa mga paikot-ikot na kalsada. Ang ganda ng paligid ay nakakahalina, ngunit ang pakiramdam ko ay para akong isang bilanggo na dinadala sa lugar ng kanyang kamatayan. Bawat ngiti ni Marco, bawat tawa ni Bea ay parang isang paglalaro na lang sa akin. Naghihintay, nagmamasid, naghahanda.
Ayan na, malapit na tayo, masayang inanunsyo ni Marco habang ipinapasok ang kotse sa isang maliit na paradahan na gawa sa graba. Ang lookout point, sa aming harapan, bumungad ang isang malawak na tanawin ng kabundukan, isang pader na bato ang nagsisilbing harang sa dulo ng lupa at sa kabila nito, isang matarik na bangin. Napatingin ako sa ibaba. Ang lalim siguro ay mahigit 200 talampakan at ang babagsakan ay mga matutulis na bato. Isang bagsak lang doon ay siguradong kamatayan. Perfect spot para sa mga litrato, sabi ni Bea habang inilalabas ang kanyang telepono. Tama siya. Perpekto nga. Ang lahat ay perpekto para sa kanilang plano. Pa, halika, tayo ka dito, tawag ni Marco habang pumuwesto malapit sa pader. Ang ganda ng ilaw dito. Ang bawat himaymay ng aking katawan ay sumisigaw ng panganib, ngunit naglakad ako palapit. Kung mangyayari ito, kailangan mangyari ito kung saan kitang-kita ng mga awtoridad. Kung ito na ang huli, kailangan kong siguraduhin na ang hustisya ay makakamit. Medyo mas malapit pa po sa gilid, utos ni Bea, habang itinataas ang kanyang telepono na parang kumukuha ng litrato. Para mas maganda ang background, humakbang ako palapit. Ang aking mga sakong ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa dulo. Dama ko ang hangin, dala ang amoy ng mga ligaw na halaman, at ang malayong tunog ng mga kampana ng templo. Ayan, perfect. Ngayon iakbay mo ang braso mo kay Marco pa. Lumapit ang aking anak sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay ipinatong niya sa aking balikat. Para sa sino mang makakakita, ito ay isang ordinaryong larawan ng isang mag-ama. Isang larawan ng pagmamahalan, ngunit nakatingin ako sa mukha ni Marco. Nakikita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang kamay, ang pawis sa kanyang noo. Ito na. Smile, Ricardo, tawag ni Bea, ngunit ang aking mga mata ay nakatutok pa rin kay Marco. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng bundok, bumulong siya. Isang bulong na para sa akin lang. Para rin ito sa ikabubuti mo pa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Masyado ka nang malungkot mula noong nawala si Mama. Siguro panahon na para makasama mo na siya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagbabago. Ang kanyang kamay sa aking likod ay bumigat. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa aking damit. Naghahanda na siya. Naghahanda na siyang itulak ako. Marco, mahina kong sabi, kung nakikita ka lang ng nanay mo ngayon, siguradong dudurugin mo ang puso niya. May kumislap sa kanyang mga mata. Pagsisisi? Sakit? O baka ang anino ng batang lalaki na minsan kong minahal? Patawad pa, bulong niya, at naramdaman ko ang pagigting ng kanyang mga kalamnan, ang huling paghahanda para sa isang huling nakamamatay na tulak. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Kung dito man ito magtatapos, at least alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa aking anak. Handa na ako, ngunit sa halip na isang tulak, ang narinig ko ay ibang tunog. Ang tunog ng mga gulong sa graba, ang malakas na pagsara ng mga pinto ng kotse, at isang sigaw. Keisatsu, ugo ko na! Pulis, huwag kayong gagalaw! Sa isang iglap ang tahimik na tanawin ay napuno ng kaguluhan. Mula sa likod ng aming sasakyan, lumabas ang 3 pulis na Hapones, nakatutok ang kanilang mga baril. Sa likuran nila, mula sa isa pang sasakyan, lumabas si Agent Cruz. Ang kanyang FBI badge ay nakasabit sa kanyang leeg, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kamay ni Marco ay biglang bumitaw sa akin na parang napaso. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay. Naging puti na parang isang papel. Mr. Sullivan, please step away from the wall, sigaw ng isang pulis sa wikang Ingles na may accent. Dahan-dahan akong naglakad palayo sa bangin, patungo sa mga pulis. Ang aking mga binti ay nanginginig, tila wala ng lakas. Sa aking likuran, narinig ko ang boses ni Bea mataas at puno ng takot. Anong nangyayari dito? Nagkakamali po kayo, mga turista lang kami. Ngunit si Marco, walang sinabi. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa, nakatitig sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay ang mukha ng isang taong gumuhuna ang buong mundo. Lumapit sa akin si Agent Cruz. Are you injured, sir? Tanong niya.
Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Hindi, pero ilang segundo na lang, tumango siya, ang kanyang mukha ay seryoso. We saw everything. Nakita namin ang lahat. Ang inyong anak ay malinaw na naghahandang itulak kayo. Lumingon ako para tingnan si Marco. Pinoposasa na siya. Ang malamig na tunog ng metal na nagsasara sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bundok. Nagtama ang aming mga mata. At sa kanyang mga mata may nakita akong hindi ko inaasahan. Ginhawa. Para bang sa kaibuturan ng kanyang puso na gusto niyang mapigilan. Para bang ang pagdating ng mga pulis ay isang kaligtasan hindi lang para sa akin kundi para na rin sa kanya mula sa kasalanang habambuhay niyang dadalhin. Habang dinadala sila pababa, si Bea ay patuloy na nagsisigaw at nagpupumiglas. Ngunit si Marco ay tahimik lang na sumunod. Walang salita, walang pagtutol. Tanging mga luha ang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang biyahe pabalik sa hotel ay napakatahimik. Ang magandang tanawin na kanina lang ay tila isang paraiso. Ngayon ay parang isang malungkot na alaala na lang. Ligtas na ako. Oo, ligtas na ang aking buhay. Ngunit sa sandaling iyon, walang saya, walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na bigat sa aking puso. Ang hustisya ay dumating na, ngunit ang pagdating nito ay ang simula pa lamang ng pinakamahirap na bahagi. Ang pagharap sa katotohanan, ang pagharap sa aking anak, ang pagharap sa isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Pagdating namin sa aming hotel suite, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Umupo sila sa isang sofa habang ako naman ay nasa kabila. Ang mga pulis at si Agent Cruz ay Ang katahimikan sa loob ng aming hotel suite ay mas mabigat kaysa sa bigat ng buong bundok ng Arasiama. Pagkatapos kaming ihatid pabalik ng mga autoridad, sinabi ni Agent Cruz na kailangan nila ng isang malinaw na pag-amin, isang kumpisal na magiging selyo sa kanilang kaso, kaya't iniwan nila kaming tatlo. Ako, ang aking anak, at ang kanyang asawa. Ang mga maskara ay tuluyan ng natanggal. Wala nang pagkukunwari, wala nang mga pekeng ngiti. Ang natitira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Umupo sila sa isang mamahaling sofa, magkatabi, ngunit tila milya-milya ang layo sa isa't isa. Si Marco ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop ng mahigpit na parabang nagdarasal. Si Bea naman, na palaging puno ng kumpiyansa, ay nakaupo sa dulo ng upuan, hindi mapakali, ang kanyang karaniwang postura ay napalitan ng kaba. Pareho silang mukhang mga akusado na naghihintay ng hatol, na sa tingin ko ay totoo naman. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang aking sarili. Hindi ito ang oras para sa galit. Ito ang oras para sa katotohanan. Pinasag ko ang katahimikan. Alam ko na ang lahat, simpleng sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bato. Biglang nag-angat ng ulo si Marco. Kaya kong ipaliwanag. Kaya mo bang ipaliwanag? Putol ko sa kanya. Kaya mo bang ipaliwanag kung bakit mo nilagyan ng lason ang bote ng tubig ko sa airport sa Maynila? Kaya mo bang ipaliwanag kung bakit kanina lang ay tinangka mo akong itulak mula sa bangin? Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Paano? Paano ninyo nalaman? Nanginginig niyang tanong. Ang NBI, binabantayan na kayo mula pa noong sandaling galawin mo ang inumin ko. Bawat bulong, bawat desperadong plano, bawat kasinungalingan na sinabi ninyo sa akin, may record sila ng lahat. Sa wakas nagsalita si Bea, ang kanyang boses ay garalgal. Ricardo, kailangan mong maintindihan, hinding-hindi ka namin gustong saktan, desperado lang talaga kami. Desperado? Muli kong sabi, ang bawat salita ay may bigat. Desperadong sapat para patayin ako para sa aking pera? Hindi yon dapat pagpatay. Biglang sigaw ni Marco, ang kanyang desperasyon ay lumalabas na. Ang sedative, ang plano lang sana ay magkasakit ka, baka magkaroon ng atake sa puso. Naisip namin na kung maospital ka, kung sasabihin ng mga doktor na kailangan mong bawasan ang stress, baka sakaling isaalang-alang mong ilipat sa akin ang ilang ari-arian. Tinitigan ko ang aking anak, isang estranghero na nakasuot ng mukha ng aking anak. Ang sabi sa laboratory analysis, Marco,
Ang dosis na iyon ay papatayin ako. Sa loob ng eroplano, 30,000 talampakan sa himpapawid, kung saan walang tulong na darating. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Alam ko po, at pinagsisisihan ko iyon mula pa noong araw na iyon, pero sabi ni Bea, huwag na huwag mo akong sisisihin dito. Sigaw ni Bea, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Ikaw ang may utang na 38 milyong piso sa mga taong naninira ng buto kapag hindi ka nakakabayad. Pareho kayong may utang ng perang iyon. Pagtatama ko sa kanila, nakita ko ang mga financial records, ang mga mamahaling sasakyan, ang mga designer na damit, ang mga cryptocurrency investments na pumalpak. Namuhay kayo na parang mga milyonaryo gamit ang perang hindi sa inyo sa loob ng 2 taon. Ibinagsak ni Marco ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, humahagulgol. Akala namin kikita ang crypto, akala namin makakabawi kami at may sobra pa. Nang bumagsak ito, didugtong ko, nagpasya kayo na mas madaling patayin ako kaysa harapin ang resulta ng inyong mga maling desisyon. Hindi namin alam ang gagawin. Sabi ni Bea, habang ang luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, hindi sila ordinaryong pinagkakautangan, Ricardo. Mga mapanganib silang tao, alam nila kung saan kami nakatira, kung saan kami nagtatrabaho, nilinaw na nila kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi nagbabayad. Kaya, nilinaw ninyo kung ano ang mangyayari sa mga amang nagtitiwala sa kanilang mga anak. Ang mga salitang iyon ay tila isang suntok na lumapag sa gitna ng silid. Tumingala sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Pakiusap, alam kong hindi mapapatawad ang ginawa namin pero pamilya pa rin tayo. Kayo na lang ang natitira sa akin ngayong wala na si Mama. Nakita na ito ng nanay mo, mahina kong sabi. Binalaan niya ako tungkol sa interes ni Bea sa ating pera. Sinabi niya sa akin na ang babaeng iyan ay kalkulado, hindi mausisa. Sana nakinig ako. Hindi ako naintindihan ni Lina, mahinang protesta ni Bea. Naintindihan ka ng husto ni Lina, sagot ko. Nakita niya ang totoo sa likod ng iyong mga ngiti mula pa nung unang araw. Ang tanging taong hindi nakakita ay ako. Dahil gusto kong maniwala na ang anak ko ay nakahanap ng pag-ibig, hindi ng isang oportunista. Nasaktan si Marco sa aking sinabi, hindi oportunista si Bea, mahal niya ako. Mahal ka ba niya? Tanong ko. O mahal niya ang kayamanang inaasahan niyang makuha sa pagpapakasal sa iyo? Humarap ako kay Bea. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Kung ako ay isang janitor sa halip na isang negosyante, bibigyan mo ba ng pangalawang tingin si Marco? Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit isinara itong muli. Walang kasinungalingang lumabas. Iyon na nga ang akala ko. Pakiusap, bulong ni Marco, habang dahan-dahang bumababa mula sa sofa at lumuhod sa sahig sa aking harapan. Pakiusap pa, alam kong nagkamali ako, alam kong gumawa ako ng mga terribling desisyon, pero anak ninyo pa rin ako. Ako pa rin yung batang tinuruan ninyong magbisikleta, yung batang tinulungan ninyo sa homework, yung lalaking inihatid ninyo sa altar sa kanyang kasal. Ikaw pa ba? Tanong ko. Dahil ang batang iyon, hinding-hindi niya tatangkaing patayin ang kanyang ama. Ang batang iyon lalapit sa akin kapag may problema siya at hihingi ng tulong. Nahihiya ako. Humagulgol siya. Nahihiya ako sa aming nagawa. Sa laki ng aming utang, hindi ko kayang harapin ang posibilidad na biguin ko na naman kayo. Kaya sa halip, nagpasya kang patayin ako. Desperado kami. Hindi kami nakapag-isip ng tama. Pakiusap pa. Dapat may magagawa pa tayo para ayusin ito. Tumingin ako sa aking anak, nakaluhod sa sahig ng hotel, nagmamakaawa para sa kapatawarang hindi niya karapat-dapat. Naisip ko si Lina ang kanyang huling mga salita. Ang pangako kong aalagaan ko ang aming mga anak, ngunit ang pag-aalaga sa isang tao ay hindi palaging nangangahulugang ibibigay mo ang gusto nila. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at naglakad patungo sa bintana. Mula doon, tanaw ko ang mga sinaunang kalye ng Kyoto, kung saan hindi mabilang na pamilya na rin marahil ang humarap sa kani-kanilang sandali ng katotohanan. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa ibaba na parang mga nahulog na bituin. Walang pakialam sa dramang nagaganap sa loob ng kwartong ito.
Sa aking likuran, ang aking anak ay nananatiling nakaluhod sa marmol na sahig kasama ang kanyang asawa, parehong naghihintay sa aking hatol. Para silang mga bilanggo na naghihintay ng kanilang sentensya. Ang boses ni Lina ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pangako, alagaan mo ang ating mga anak. Ginawa ko ang pangakong iyon na may luha sa aking mga mata, hindi kailanman inakala na hahantong ito sa ganitong sandali. Tumayo kayo, sabi ko nang hindi lumilingon. Narinig ko silang nagmamadaling tumayo, may pag-asang gumagapang sa kanilang mga boses. Pulong ni Marco. Humarap ako sa kanila, ang aking desisyon ay nabubuo at tumitibay sa bawat salitang aking binibitawan. Ibibigay ko sa inyo kung ano ang nararapat sa inyo. Isang alon ng ginhawa ang bumaha sa kanilang mga mukha, marahil inakala nila na ito ay nangangahulugan ng kapatawaran. Ililipat ko ang 38 milyong piso para bayaran ang inyong mga utang, pagpapatuloy ko. Bawat sentimo na utang ninyo sa mga mapanganib na taong iyon ay mababayaran. Salamat po Ricardo, sabi ni Bea. Hindi pa ako tapos. Ang aking boses ay pumutol sa kanyang pasasalamat na parang yelo. Binabayaran ko ang inyong mga utang dahil ayaw kong masaktan kayo o mapatay ng mga sindikato. Iyon ang awa na alam kong nanaisin ng inyong ina na ipakita ko. Lumapit si Marco puno ng pag-asa. Naiintindihan namin pa, babayaran po namin kayo. Pinapangako ko magtatrabaho kami habang buhay. Ngunit ang awa, sabi ko, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa telepono ng hotel. Ay hindi nangangahulugang walang kahihinatnan. Itinaas ko ang telepono. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Agent Cruz, sabi ko sa kabilang linya, oo, pwede na kayong umakyat ngayon, dalhin ninyo ang posas. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanilang mga mukha. Ang pag-asa ay napalitan ng purong takot. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Bea. Tinatawagan ko ang mga awtoridad, kalmado kong sagot, habang ibinababa ang telepono. Pareho kayong makukulong para sa attempted murder at conspiracy to commit murder. Pero sabi mo tutulungan mo kami? Nagmamakaawang sabi ni Marco. Tinutulungan ko kayo, sagot ko. Inililigtas ko ang inyong mga buhay sa pamamagitan ng pagbabayad ng inyong mga utang, ngunit tinitiyak ko rin na haharapin ninyo ang legal na resulta ng pagtatangka ninyong patayin ako 2 beses. Pakiusap. Ang nanay mo, pinangako niya sa akin na aalagaan ko kayo, putol ko sa kanya. At ito ang paraan ko ng pag-aalaga sa inyo sa pamamagitan ng pagtiyak na matututunan ninyo na ang bawat aksyon ay may resulta, na ang pagiging pamilya ay hindi nangangahulugang maaari kang pumatay ng walang kaparusahan. Isang katok ang narinig sa pinto. Binuksan ko ito. Si Agent Cruz kasama ang 2 pulis na Hapones. Mr. Sullivan, formal niyang sabi, handa na po ba kayong magpatuloy? Handa na ako. Pumasok sila. Ang kanilang mga posas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hotel. Marco Sullivan at B. Sullivan, inanunsyo ni Agent Cruz, kayo ay inaaresto sa salang attempted murder, conspiracy to commit murder, at assault with intent to kill. Hindi ito nangyayari, bulong ni Bea habang nilalapitan siya ng pulis na may dalang posas. Hindi ito pwedeng mangyari. May karapatan kayong manahimik. Pagpapatuloy ng pulis sa Ingles. Anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Tumingin sa akin si Marco na may desperasyon sa kanyang mga mata habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Pa, anak ninyo ako! Ang nag-iisa ninyong anak! Tinitigan ko siya. Ang lahat ng sakit at pagtataksil ay bumabalik. Archie, tumigil ka sa pagiging anak ko noong sandaling nagpasya ka na mas may halaga akong patay kaysa buhay, sagot ko. Ang batang pinalaki ko lalapit sa akin para humingi ng tulong. Ang lalaking kaharap ko ngayon, tinangka akong patayin para sa pera. Pero ang utang, sabi ninyo, babayaran ninyo, sabi niya, gagawin ko iyon ngayong gabi. Bawat piso ay ililipat para mabayaran ang inyong mga obligasyon, ngunit hindi nito mabubura ang ginawa ninyo sa akin, sa ating pamilya, sa alaala ng inyong ina. Habang inilalabas sila sa pinto, lumingon sa akin si Bea.
na may kamandag sa kanyang mga mata. Malupit kang matanda, sana naging isang pamilya tayo. Kailanman ay hindi tayo naging pamilya, mahina kong sagot. Ako ay isang target at kayo ang dalawang mandaragit. Walang sinabi si Marco habang inilalabas siya, ngunit nakita ko ang mga luha na umaagos sa kanyang mga pisngi. Kung iyon man ay luha ng pagsisisi o awa sa sarili, marahil ay hindi ko na malalaman. Pagkatapos umalis ng mga pulis kasama ang kanilang mga bilanggo, nanatili si Agent Cruz. Tama po ang naging desisyon ninyo, Mr. Sullivan, sabi niya. Karamihan sa mga tao ay pipili ng isa lang, awa o hustisya. Pinili ninyo pareho. Sabi ng asawa ko, ang pinakamahihirap na desisyon ang siyang tama, ngumiti siya. Ang perang ililipat ay makukumpleto sa loob ng 1 oras. Tinutupad ko ang aking mga pangako kahit sa mga taong nagtangka sa aking buhay. Tumango siya. Sila ay ibabalik sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Sa mga ebidensyang hawak natin, haharap sila sa 15 hanggang 20 taong pagkakakulong bawat isa. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa sa hotel suite na papaligiran ng katahimikan na sumusunod pagkatapos ng isang bagyo. Ang Kyoto ay patuloy na kumikinang sa labas ng aking bintana. Walang pakialam sa dramang pantao na katatapos lang sa loob ng mga pader na ito. Naisip ko si Lina. Kung sasang-ayon ba siya sa aking ginawa, tinupad ko ang aking pangako na alagaan ang aming mga anak, ngunit hindi sa paraang inaasahan naming dalawa. Makalipas ang 6 na buwan, nakaupo ako sa aking bahay sa Maynila. Pinabasa ang isang headline na tuluyan ng magsasara sa kabanatang ito ng aking buhay. Kaso ng mag-ama, nagtapos sa hatol na guilty. Ang headline mula sa Philippine Daily Inquirer ay nakatitig sa akin habang humihigop ako ng mainit na kapeng bara ko. 6 na buwan na ang lumipas mula sa Kyoto at ang hustisya ay nagsalita na. Marco Sullivan, 15 taon sa federal na bilangguan. Bea Sullivan, 18 taon dahil sa pagiging mastermind. Ang mga sentensya ay eksakto sa prediksyon ni Agent Reyes. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Lolo, pinabasa mo na naman po ba ang nakakatakot na balita? Si Sofia ang aking 7 taong gulang na apo, anak ng aking anak na si Ana, ay umakyat sa aking kandungan. Ang kanyang kuya na si Miguel, 9 na taong gulang, ay naglalaro ng Lego sa sahig. Hindi ito nakakatakot, apo. Lumana itong balita. Pumasok si Ana sa silid, may hawak na kape. Sa edad na 32, nakuha niya ang talino ng kanyang ina at ang galing ko sa negosyo. Ang pinakamagandang katangian naming dalawa ni Lina. Kumusta po kayo pa? Tanong niya. Kumaan ang pakiramdam, sagot ko ng totoo. Nakamit ang hustisya at nalulungkot na umabot sa ganito. Nalulungkot na tama ang nanay mo tungkol kay Bea. Nalulungkot na nawalan ako ng isang anak. Hindi ka nawalan ng anak, Lolo, sabi ni Miguel mula sa sahig. Nagkaroon ka pa nga ng isang apong tunay na nagmamahal sa iyo. Pareho kaming natawa ni Ana. Ang mga bata talaga, may paraan sila para simplehin ang mga komplikadong bagay. Nang gabing iyon, pagkaalis nila Ana, umupo ako sa aking opisina, hawak ang aking bagong Last Will and Testament. Si Ana na ang magmamana ng karamihan. Ang aking mga apo ay may nakalaan ng pondo para sa kanilang kolehiyo. Isang malaking bahagi ang mapupunta sa mga charity na sinusuportahan ni Lina at si Marco, makakatanggap siya ng isang trust fund. Ngunit pagkatapos lamang niyang pagsilbihan ang kanyang sentensya at makumpleto ang psychological counseling. Kung mapapatunayan niyang nagbago na siya, magkakaroon siya ng sapat na pera para magsimula muli. Hindi pa ito kapatawaran, pero ito ay pag-asa. Biglang nag-buzz ang aking telepono, isang email mula sa Bureau of Corrections. Gusto raw magpadala sa akin ni Marco ng sulat. Binuksan ko ito. Pa, simula nito. Alam kong wala akong karapatang kontakin kayo. Alam kong hindi mapapatawad ang aking ginawa, pero walang araw na lumilipas na hindi ko pinagsisisihan ang bawat desisyon na humantong sa Kyoto. Ang kulungan ay nagbigay sa akin ng oras para mag-isip. Nagsimula na po akong magpa-therapy. Wala sa mga ito ang magiging dahilan para sa aking ginawa, ngunit tinutulungan ako nitong maintindihan kung paano ako naging isang taong may kakayahang planuhin
ang inyong pagpatay. Miss na miss ko na si Mama araw-araw. Alam kong ikakahiya niya kung ano ang nangyari sa akin. Pero sa tingin ko, baka maging proud siya sa taong sinusubukan kong maging ngayon. Hindi ako umaasa ng kapatawaran. Pero kung balang araw maraming taon mula ngayon, sa tingin ninyo ay may puwang pa para sa isang anak na tunay na nagsisisi, gugugulin ko ang bawat araw para patunayan na karapat-dapat ako sa pagkakataong iyon. Ang inyong anak, kung pwede ko pa pong tawagin ang sarili ko niyan, Marco. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Sa labas ng aking bintana, kumikinang ang Maynila. Nawalan ako ng isang anak, ngunit may natagpuan akong mas mahalaga, ang kaalaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. At marahil lang, balang araw, mababawi ko rin ang isang anak. Ang natutunan ko sa tunay na kwentong ito ay simple lang. Ang pamilya ay hindi laging nasa dugo. Ito ay nasa pagmamahal, nasa katapatan. Nasa mga taong hinding-hindi kasasaktan at sa halip ay ipagdiriwang ang iyong mga tagumpay at susuportahan ka sa iyong mga kabiguan. Ang mga kwento ni Lolo na ito ay hindi lang para sa libangan. Ang mga ito ay babala na nakabalot sa pag-asa. Kung ang aking karanasan ay makakatulong kahit sa isang tao lang na makilala ang mga nakalalasong miyembro ng pamilya bago pa mahuli ang lahat, kung gayon ang pagbabahagi ng masakit na kabanatang ito ay naging sulit na